足並みを揃えてゆこうお互いを信じ合う5人の仲間ボルテス5に預けた命飛ぶぜ宇宙の果てまでもみんなの笑顔Ang nakaraan sa Voltes 5 Legacy. Ba't ganyan ka makatingin sa akin? May problema kasi kami sa camp. Posible daw na nandito na yung mga aliens. Sa tingin mo ba, isa ako sa kanila? Sorry, tamang hinala lang. Napakalaki yata ng kumpiyansa niyo sa kanya. Paano nalaman kung matuklasan nila na iba pala ang kilos niya kaysa sa kanila? Ipinasaliksik ko kay Draco ang kilos at galaw ng mga taga-Terra R2. Meron din ako nilagay sa loob ng katawan ng aking espiya na makakatulong sa atin para gayahin ang kilos at galaw ng mga taga-Terra R2. Tuluyan na nating malilinlang si Voltes 5. Aalis na ako sa team. Di ba nag-usap na tayo? Useless na ako sa team. Pinipilit ko na lang yung sarili ko dito. Are you doing this because of Judy? Ginagawa ko to para sa sarili ko. Nabalitaan ko po ang nangyari kay Big Bird. Well, Dr. Smith, if you need a new Voltes team member, please consider me. I will consider your interest. Alam mo, hindi mo na dapat ito ginawa eh. Kung alam mo lang, wala akong kwenta. Judy, ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko ngayon. Hindi ko kaya mawala ka. Bakit ka andito? Mahal na prinsipe, hindi ko na kayang pinapagawa ninyo. Nakukonsensya na ako. Sige, umatras ka. Kapalit ng buhay ng kapatid mo. Egbert, huli ka na dito sa kampang. Training pa tayo eh. Lalabas namin sa Voltes 5 bukas. Ngayon, wala namang ibang piloto ng Volt Panzer. Ikaw lang eh. You deserve to be one of us. Judy! I'm back. Naiwan ko yung phone ko. Kasama ka sa Voltes team? Isa ka sa mga piloto ng Voltes 5? Teka, paano? Sino nakausap mo? Yung kapatid mo, tumawag kasi akala niya ata ikaw ako. Kinukumbinsi ka niyang magbalik dun sa camp. So, totoo nga. Judy, pinagkakatiwalaan kita. Yes. I'm part of the Voltes team. At yung kapatid mo, isa rin siya, right? Judy, huwag ka na magtanong kasi sobrang confidential yun eh. Tsaka, nakapag-isip na rin ako. Nagbago na yung isip ko. Namimiss ko sila kuya, pati yung mga ibang kasama namin. Tsaka parang napakatanga ko naman kung tatalikuran ko lang ng ganun-ganun lang yung mission ko. Isunumpaan ko yun. Sumama lang yung loob ko. Kasi gaya mo, hindi ko rin sila matiis. Basta, promise mo sa akin na walang makakaalam ng nalaman mo, okay? Konting panahon na lang at malalaman na ni Judala kung sino-sino ang mga piloto ng Voltes 5. Magawa naman kayo ng espiya ninyo ang misyon na yun. Naniniwala ako na hindi ako bibiguin ni Judala. Dahil nakasalalay dito ang buhay ng kanyang kapatid. At kapag malaman natin ang mga impormasyon tungkol kay Voltes 5, madali na nating mapaplano kung paano sila tatalunin. Sergeant Edwards,
Meron akong mission na pagagawa sa'yo. Gusto kong gawa ng background check ng girlfriend ni Big Bird. Si Judy. Maaari ko bang malaman ng inyong concern, Dr. Smith? It's a matter of security, Sergeant Major. Okay, Dr. Smith, we'll do that. Any other information na pwede namin magamit? Narito siya isang araw kasama si Big Bird. Gusto kong kunin mo lahat ang CCTV footage ng araw na yan para maskan natin. Makilala ko kung sino talaga siya. Copy that, Dr. Smith. Let's go. Bakit mo ako dinala sa Portales, Jomfre? May nais akong ipakilala sa'yo. Siya ang aking espiya, Sandra. Si Judala. Ikinagagalak ko kayong makilala, General Sandra. Ganon rin kayo, mahal na prinsipe. Kinagagalak kong makaharap kayong muli. Ikaw pala ang espiya ng prinsipe. Siya ang nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa kampo ng Voltes 5. At ngayon, tiyak akong may maganda kang balita. Kaya ka andito. Tama ba ako, Judala? Nakilala mo ang Voltes 5. Tama, kamahalan. Kilala ko na kung sinong mga piloto ng Voltes 5. Bakit ka nakatingin lang sa akin? Sabihin mo, sino-sino ang mga piloto ng Voltes 5? Makikita ninyo ngayon, kamahalan. Sina Jordan Hughes galing Europe, Andrew Chambers mula sa Amerika, Hiro Nagasaki mula sa Japan, at mula sa Pilipinas, sina Ezekiel Somera at Cassidy Lapay. Ang mga pangalan ng mga kalarong membro ng International Drug Syndicate ay sina Jordan Hughes, galing sa Europe, Andrew Chambers mula sa Amerika, Hiro Nagasaki mula sa Japan. Sila ang mga piloto ng Voltes 5. Ano ito? Mga pangalan? Ano magagawa natin sa pangalan? Nasaan ang mga itsura nila? Nais kong makita. Wala akong nakuha. Mga pangalan lang nila ang dala ko, kamahalan. Walang kwenta. Hindi maaari to. Kung inaakala mo makakalaya ang kapatid mo dahil sa mga palang ang binigay mo, nagkakamali ka. Bumalik ka doon. Kilalanin mo sila. Gusto kong makita ang mga itsura nila. At huwag kang babalik dito nang hindi mo nagagawang pinapagawa ko sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Sundin mo ang utos ng aking prinsipe. Umalis ka na, alipin. Masusunod, General Sandra. Jomfre. Dr. Smith? Alice, please join me. Dr. Smith, mission accomplished. Ano ang nalaman niyo tungkol kay Judy? Walang nakitang record kay Judy, Dr. Smith.
Sinubukan niyo bang tignan ang data ng ibang ahensya? Lahat ng pwedeng kunang info, binalik-balikan na namin, Dr. Smith. Pero wala talaga. Hindi siya nag-exist. Pero hindi enough evidence yan. Dahil siguro bata siya, kaya wala kayong makitang data kung sa kanya. Pero Dr. Smith, hindi niyo pa nakikita ang kabuuan ng report ko. Look, Doc. Ano bang gusto mong tignan ko dito? This doctor, hindi ko alam kung ito ba ay anomalya, pero Walang anomalya. Nakakita na ako dati ng ganyang rehistro sa biothermal scan. Ano nakita mo sa scan? Totoo ba sa report na he's an alien? Ready na ang result. Tignan mo ang kanyang bioscan at ang thermal scan ng isang human being. Your bioscan compared to a human scan is totally different. You're not human. You're an alien. Affirmative, Doc. Hindi nga siya tao. Dr. Smith, okay lang ba kayo? Doc, Ah, yes. so, going back, Doc, saan niyo nakita yung biothermal scan na nabanggit niyo kanina? Thank you very much, Sergeant Major. Napakalaking tulong yan. Pero, Doc, may napansin pa po ako. Yung biothermal scan ni Steve and Bert Armstrong. Parang iba din po. Yan ang anomalya. Doon kayo nagkamali. Pero, Doc, Kailangan ko bang sabihin sa'yo na kung ano man maging resulta ng report mo, ay mananatiling confidential. Sergeant Major? yes, Doc, confidential po lahat. Good. Mas lalo itong lalakas at mas magiging mapamuksa. Higit pa doon, General Zandra. Magugulat ang mga taga-Terra Air Force sa gagawin nating pagsalakay. Sigurado ako, matataranta silang lahat. Mukhang masaya kayong dalawa. Ano ba ang bago sa ating beast fighter? Walang bago, Zul. At kung meron man, hindi mo na ito kailangan malaman. Maaari bang iwan mo na kami? Nahahalata ko na pinagtataguan niyo ako. Magkakasama tayo sa misyon na to. Kung gayon, magpaalam ka muna sa ating prinsipe. Kapag pumayag ang mahal na prinsipe, sasabihin namin sa'yo ang lahat ng bagay na gusto mong malaman. Yan ay kung pahihintulutan ka niya. Ngayon, maaari bang iwan mo na kami? Teka lang. Mas maaari yatang iwan niyo ko. Kahit laboratorio ko to eh.
Nakasisiguro ka ba? Espiya siya. Oo. Kaya hindi tayo dapat magtiwala sa kanya. Pakilakas. Hindi ko marinig. Halika na, General Draco. Iwan na natin mag-isa si Zu. Balitaan mo na lang kami kapag pumayag na ang prinsipe. Apat kami dito! Justralov nung Feb. Sana naririnig mo ko ngayon, Amira. Gagawin ko lahat para maligtas kita. Pero hindi ko na magagawang may masaktan pa o may madamay pang ibang tao. Lalo na si Bert. Hindi ko na kayang masaktan si Bert. Napakabuti niyang tao. Tsaka mahal ko na rin siya. Big Bert, I'm sorry pero hindi na kita pwedeng payagan makipagkita pa kay Judy. Sinasabi ko na nga, be. Dr. Smith, dahil sa kanya kaya ako bumalik sa Voltes team. Tapos ngayon po sasabihin niyo na umiwas ako sa kanya? Wala po akong nakikitang rason para umiwas sa kanya. Mabait ho siyang tao. Mahal niya ako. Tsaka nagkamali, Big Bird. Anong mali doon? Maling mahalin ako ng tao? Mali maging mabuting tao? Big Bert, listen to me. Hindi tao si Judy. She is an alien. And maybe siya yung spy na pinaghihinalaan natin. What? Ganyan na po ba kayo kadesperado para lang magstay ako dito sa camp? Kaninong idea to? Kay Kuya Steve? Sa inyo po? O baka naman po kay Little John? This is not a joke. Doctor. Tignan mo to. Ano po ito? Biothermal scan ng grupo nyo. I-check mo yung kay Judy. Siya lang ang naiiba. Because she's not human. She's something else. She is an alien. Sigurado ko dyan. Deck 4. Gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Gusto ko nang mawala si Jamie dito. Paano? Eva, ang daming nakapaligid sa kanya. Paano? Diskartehan mo. Gawin mo ng paraan yan.
Akong gusto mo, pagkalat ko kung sino ka talaga. No. Hindi. Hindi po totoo yan. May glitch lang po yung scanners. Tignan niyo po. Iba rin yung scan naming dalawa ni Steve compared kay Mark and Jamie. So ano po ibig sabihin nun? Normal kayo sa akin. Pero hindi kayong issue. Si Judy. She is an alien. Believe me. Yung damit ho, baka po sa damit, kaya po iba yung scan sa kanya. And besides, hindi po tayo sigurado kung alien ho talaga siya agad. She is an alien. Ano po akong maniniwala? May reference ba tayo na ganito talaga yung itsura ng mga alien sa thermoscan? Wala naman po tayong ibang nakikitang alien. Meron. Alam ko. Ha? Saan po? Sino siya? Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo kung sino. Pero kilala ko siya. Kilala siya namin ni Mary Ann, ng mama mo. Many years back, siya ang naging dahilan kung bakit itinago tong camp. Dahil darating ang mga kauli niya to invade planet Earth. Kaya alam ko kung itsura ng biothermoscan ng isang alien, isang Buzinian. And Judy is a Buzinian. Susunod sa Voltas 5 Legacy. Big Bird, gising na. Kaya mo na muna si Big Bird. Mas problemahin mo si Little John. Gusto gawing service vehicle yung Volt Frigate. Little John. Matalino talaga si Sardos. Hindi siya madaling lamangan. Ano ba talaga gagawin ko? Huwag kang magpahalata sa kanila. Wala kang aaminin. This is an order. Pero pinagandaan kong kompetisyon na ito, kuya. Pwede ka namang umalis pero you cannot bring the Volt Frigate with you. Kaya kung gusto mo, ako pa mismo sasamahan. No, Jamie. Walang aalis dito. Hayaan niyo ba si Big Bird doon? Malungkot din natin sasamahan. Little John? Hindi kumpleto ang Voltes 5, kaya hindi sila mabubuo. Sabihin mo kay General Draco, masugurin ang ating beast fighter. Sugod! Tandaan mo, hindi na tayo maaaring matalo pang muli.